Samantala, aabot sa halos 100 milyong piso ang ilalaang pondo ng COMELEC para sa gagawing special election sa District 2 ng Antipolo. Posisyon na nabakante sa pagpanaw ni dating Representative Romeo Acop. Si Bien Manalo, una sa balita. Inanunsyo ng Commission on Elections na magdaraos ito ng special election sa ikalawang distrito ng Antipolo para punan ang nabakanting pwesto ng yumaong Representative Romeo Acop. Target ng poll body na maisagawa ang halalan sa darating na March 14. Matatanda ang pumanaw sa edad na 78 taong gulang ang kongresista noong nakaraang buwan dahil sa atake sa puso. Ayon sa COMELEC, may kapangyarihan sila na magdaos ng special election kahit walang resolusyon mula sa House of Representatives batay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Hagedorn versus COMELEC. Sa ilalim naman ng Republic Act 6445, pinapayagan ng COMELEC na magdaos ng special election kung may mabakanting pwesto sa Kongreso, 1 taon o higit pa bago ang susunod na regular election. Nagpadala na rin ng liham ang komisyon kay House Speaker Faustino Bojidi III kaugnay sa isasagawang halalan. Na napag-desisyon na namin na mag-hold ng special election dyan sa Antipolo City, 2nd District, upang punan yung nabakanting posisyon ng yumaong Congressman Acop. Kaugnay naman ng pondo, inamin ng COMELEC na hindi sasapat ang nakalaang 11 milyong piso sa General Appropriations Act 2026 para sa recall at special elections. Dahil dito, humiling na ang komisyon ng karagdagang pondo sa Office of the President dahil tinatayang aabot sa halos 78 milyong piso ang kabuuang gastos para maisakatuparan ang eleksyon. Ginagahan siya na may budget ng COMELEC. Pero i-schedule na po namin at ngayon po ay kasalukuyan na kami humahanap ng paraan upang ma-produce ang more or less 98 million pesos na kailangan upang isagawa ang halalan dito po sa 2nd District ng Antipolo. Isasagawa ang halalan sa pamamagitan ng manual election. Talaga na rin ang COMELEC ng mahigit 700 presinto na kayang maglingkod sa hindi bababa sa 300,000 rehistradong botante sa distrito. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Bien Manalo, alauna sa balita, Congress TV.